Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Sports Balita. Nakuha ni Filipino-Canadian Leylah Fernandez ang kanyang ikatlong titulo sa singles competition pagkatapos talunin si Katerina Siniakova ng Czech Republic sa score na 3-6, 6-4 at 6-4 sa Hong Kong. Ang panalo ni Fernandez ay sa Prudential Hong Kong Tennis Open ay kanyang una simula pa noong makuha niya ang korona sa Monterrey Open noong 2022 na pinalanunan din niya itong nakaraang 2021. Ang 5'6" na rank 60th sa WTA Tour na si Fernandez ay umabot din ng US Open Finals noong 2021 kung saan natalo siya ni Emma Raducanu. Pinasalamatan naman ng 21 anyos na si Fernandez ang kanyang koponan dahil sa tagumpay niya sa panalo. Naging sulit niya ang kanyang paghihirap sa ensayo dahil sa tagumpay nito sa laro. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magkakaroon ng panibagong patakaran sa PBA na isa sa katuparan ngayong season na magbubukas sa Nobyembre 5. Para lumapit sa mga rules ng FIBA, ang mga players ay hindi na maaaring tumawag ng timeout. Ginagamit madalas ito kapag ang isang player ay malapit ng matawagan ng 5-second inbound violation. Kapag malapit na siyang tawagan, ay hihingi ito ng emergency timeout para hindi mapunta sa kalaban ang posisyon ng bola. Sinabi ni TNT coach Jojo Lastimosa na kapag tinanggal ang player's timeout, mabibigyan ng gantimpala ang depensa, subalit hindi na mabibigyan ng tsansa na mag-regroup ang opensa. Sa pangkalahatan, ani Lastimosa, sang-ayon siya sa panibagong patakaran at hindi lamang ito mapapabilis ang laro, kundi mapipilitan ang mga players na gumawa ng mabilis na desisyon. Ginamit ang patakaran na ito sa katatapos lamang na PBA On Tour Series at sinabi ng PBA Technical Committee na dapat isakatuparan na din ito sa PBA lalo na't hindi ito pinapayagan sa FIBA World Cup at Asian Games. Isa pang panibagong patakaran ay kung saan ginagamit ang coaching challenge na sinubukan sa On Tour na binago nila ng bahagya. Sa On Tour, binibigyan ang coach ng isang challenge kada laro. Subalit sa darating na season ng PBA, bibigyan ang coach ng isa pang challenge kapag ang una niyang challenge ay successful. Hindi kakaltasan ang team ng timeout kung successful o hindi ang challenge. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pa nakakasiguro kung maisasama pa rin ang sport na boxing sa 2028 Los Angeles Olympics. Ito ay matapos na iniligay ng International Olympic Committee ang boxing bilang on hold. Mula pa noong 1920 ay bahagi na ang boxing sa Olympics at kasama pa rin ito sa 2024 Paris Olympics. Magugunitang noong Hunyo ay pinatalsik ang International Boxing Association dahil sa hindi pagkakaintindihan nila sa pagitan ng Game Chief at Russian President ng boxing organization na si Umar Kremlev. Ang nasabing pagpasya ay resulta ng ginawang session ng IOC sa India. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.